Good morning po. I'll show you my sitaw na tinanim. Ayan. Diba? Tumutubo na. After 15 days, gagapang na sila paakyat. After 1 month, magbo-bloom na yan sila. Magbubunga na. Diba? Ayan. Konti lang naman. Pang ano lang yan, pang ano lang. Ano bang tawag din? Pansarili lang, in short. Diba? Ayun, tingnan mo yung sigarilyas ko. Oh, malaki na siya. Tapos, nung nakarang araw, tanim ako ng kamote. Para mayroon akong haharvest na kamote tops. Pero hanggang doon pa yan eh. Bibili pa ako ulit. Binibili ko yan doon sa ano. Ito naman yung Chinese kangkong na tinanim ko. Oh, diba? Nabuhay na. Yun. Pero itong mga black beans, nagtanim kasi ako ng black beans. May mga ganyan-ganyan, may mga tusok-tusok na mga stick. Pero hindi nabuhay. Sabi ng sister ko, matagal daw talaga mabuhay yung black beans. I don't know. If it is true, hindi ko alam. Ayan oh, ang daming tubig sa palayan. Oh. Ayan yung palay ko, malalaki na oh. Ay. Wala ako matumba. Ay! Nasira yung isang ano. Naku, naapakan yata ng ano. Ng manok. Pagtanim kasi ako ng patola dyan. Ito naman yung mga coconut na pinapatubo. Actually, yung isa may tubo na nga eh. Ayan, tanim ako ng sitaw dyan. Bago lang yan. Ayan, may sitaw dyan. Bago lang. Tapos, yung mga mulberry, nilipat ko dito kasi parang ayaw nila doon sa medyo nabasa-basa. Sana mabuhay. Mabuhay sila. Ayan yung mangga. Oh, mababa siya. Pero, puputulin ko yan eh. Kasi mababa. Tapos yung doon sa taas, parang nagiging payat na doon sa taas kasi yung nutrients kasi kinukuha ng mga sanga dito sa baba. So, kailangan yan. Ito oh, may natira pa ditong mulberry. Pero parang nabubuhay siya. Sana nga mabuhay siya. Ito, dito nagtanim ako ng sigarilyas. Ayan oh, yung sigarilyas oh, lumalaki na siya. Pagagapangin ko dito yan. Kaya yung mga ibang sanga ng bayabas yan, pinutol ko. Kasi kung hindi, pag ano lumaki na yung sigarilyas, paano mo i-harvest? Kailangan po ng hagdan, di ba? So, putulin ko yan, mga mahaba. Tapos, ilipat ko dito sa, itali ko na lang. Para pag nag-harvest ako ng bunga ng sigarilyas, maaabot ko lang. Diba? Ayan, oh. Diba, ang ganda na ng palay nila. Naulanan kasi. Iikot ako kasi parang nag-overflow yung water doon. Titingnan ko nga. Ito sa sister ko to eh. Kanila yan. Nag-ano kasi sila sa dry. Dry pa yung lupa. Nagsabog na sila ng palay. Kaya mas nauna sila. Mas nauna ang ano nila ng mga 15 days. Ito nag-overflow na yung tubig kasi umulan din kagabi. Lakas ng ulan. So, mini-maintain ko na lang yung gaano kataas yung sa ano ng pilapil ba. May outlet naman yun sila. Para pag marami ng tubig, lalabas na lang. Hindi na mag-overflow talaga sa mga pilapil. Kasi ito mga pilapil ito. Ayan, ang ganda, di ba? Okay. Lagyan nila ng fertilizer ito. Pero marami rin marami rin damo. Yung mga ano bang tawag ito, mga bungat-bungat. Sabi nila. Kumbaga sa Bisaya, sa Tagalog,
mustache. Mustache grass, tawag nito. Ayan ako, di ba? Ang ganda na. Yan sa akin yun. Yan, pati doon. Tatlong pilapil din yan. Pare-pares lang kami tatlong pilapil. Ah, okay. Tamang-tama lang yan, umaapaw yung tubig, di ba? Dito kasi bagong pilapil to eh. Yan nag-overflow din yung water. Nilagyan ko ng tela kasi pag umuulan, para hindi siya masira. Kasi bago lang. Kailangan medyo tumigas mo ng lupa. Ako lang nang gumawa niya kasi sinira niya, nagpa-deliver sila ng buhangin at saka bato. Hindi naman nila binalikan. So ako na lang naggawa ng pilapil. No, maganda siya. Lumaki na siya. Dito yung tubig. Marami din damo. Pero yung mga damo na yan, ano lang yan eh, mga, what do we call this? Yung parang sikag-sikag, parang tinik-tinik, tawagin nila sa, pag dito sa amin, sikag-sikag ang tawag nila. Ewan ko sa Tagalog anong tawag dyan. Diba ang ganda oh? Tapos may mga portion na medyo mas mataba yung palay kasi yan yung mga dumi ng baka na naiwan dyan sa lupa. Kaya mas mataba yung mga palay. May mga portion na mataba ang palay. Okay. Uwi na ako kasi nagtanim lang ako ng malunggay. Inikot ko yung palayan kasi kailangan everyday tingnan. Thank you for watching. Bye-bye.